Mga ka-sports, mamayang 7:30 PM muling sasabak ang Gilas Pilipinas sa Game 2 kontra Guam. At ngayong gabi, may pagkakataon tayong isweep ang series at tuluyang makuha ang safe spot papunta sa next phase ng FIBA ASEAN Qualifiers. Pero habang papalapit ang laban, may ilang major issues na nakikita ang fans. At higit sa lahat, respeto daw ng Guam players bumabalik na sa Gilas. At pagkatapos nito, Iran at Jordan na ang totoong magiging sagabal sa ating pag-angat papuntang qualifying competition. Lahat ng yan pag-uusapan natin. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. As of now, handa ng Gilas para sa Game 2. Kalmado ang players, maganda ang warm-up kagabi at pinaka-importante, kompleto at healthy ang ating mga core players. Expected na magsimula ulit sina Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, JB or Justin Brownlee at ating bagong loka na si QMB or Quintin Melora Brown. At kung mauulit ang energy nila kagaya ng Game 1, malaki ang chance na masweep agad ang Guam this night. Bagamat hindi pa nagsimula ang kanilang laban, naglabas na ng pahayag ang Guam side tungkol sa performance ng Gilas noong Game 1. Ayon sa kanilang center, hirap sila sa laki, bilis at execution ng Gilas. Sabi pa raw niya, they are too organized, too physical. Kaya ngayong Game 2, inaasahang mas magiging aggressive daw ang Guam pero malinaw na may respect na sila sa ating national team. Ibig sabihin ngayong 7:30 PM, hindi na basta-bastang entry ang gagawin nila. Magbabago sila ng depensa, mag-a-adjust pero prepare din ang Gilas. So mga ka-sports, anong mga big things na dapat ayusin bago ang Game 2? Mga ka-sports, hindi porket panalo tayo sa Game 1, safe na tayo ngayon. Ito ang mga top 5 big things na kailangan ayusin mamaya bago magsimula ang Game 2. Number 1 po mga ka-sports, ang mga turnovers. Maraming careless passes sa Game 1, kailangan higpitan lalo na kapag mag-adjust ang Guam defense. Pangalawa, ang weak side defense. May ilang lapses sa cuts at off-ball screens. Pag lumaban sila with the pressure mode, dito sila kukuha ng open shots. Pangatlo, ang bench support. Malakas ang starters pero kailangan ng solid contribution mula sa second unit. Pang-apat, ang fast break protection. Huwag gayaan na makakuha ng easy points ang Guam sa transition. At panglima, Brownlee fatigue management. As usual, mataas ang kanyang minutes. Kailangan kontrolado ang rotation para sariwa pa rin siya hanggang 4th quarter. Kaya mga ka-sports, kapag na-sweep ang Guam, ano na kaya ang next? Kapag nakuha ng ating national team ang Game 2 tonight, safe na po ang ating national team na Gilas Pilipinas papunta sa next FIBA window. Pero ito po ang totoo. Hindi si Guam ang tunay na problema, kundi ang Iran at Jordan. Ito ang dalawang super teams na naghaharang sa QC spot. Dahil nga ang Iran, napakamalalaki, discipline, malalim po ang bench. Pangalawa ang Jordan, napaka-athletic, explosive at fast-paced. Kung gusto natin makapasok sa higher stage, kailangan maging mas polished, mas fluid at mas prepared ang Gilas kaysa ipinakita natin sa Game 1. So mga ka-sports, ano po ang inaasahan natin mamayang 7:30 PM? Ito po ang mga expected mga ka-sports na mangyayari. Una, mas physical na po ang Guam. Pangalawa, offense adjustment nila para ma-neutralize ang triple tower natin. Pangatlo, ang kanilang tighter defense, especially kay Dwight at JB. And lastly, mas focus kay QMB kasi malaking problema siya sa kanilang mismatches. At para sa ating national team na Gilas Pilipinas, una, ang clean execution. Pangalawa, ang solid spacing. Pangatlo, walang takot na ball movement. And panghuli, ang defense first mentality. Kung ma-deliver natin yan mga ka-sports, I know, sweep guaranteed na po. Kaya mga ka-sports, mamaya 7 PM, bagong pagsubok ulit para sa ating Gilas Pilipinas. Kung manalo tayo mga ka-sports, sure na sure, sweep na po ang Guam at safe na po sa next phase. Pero tandaan ha, mas malaki ang laban ang paparating laban sa Iran at Jordan. Abangan natin ang resulta mamaya at siguraduhin mo naka-like, share, and subscribe and hit mo ang notification bell kasi later on magla-live po tayo dito sa ating munting channel. So paano? Ingat po kayo.